Chapter 12. Naligaw ang landas ni Shen. Simula ng pagkatalo niya sa rampahan. Sa sobrang mapagmataas niya noon, maarte at ano-ano pa ang matawag sa kanya dahil sa sobrang tiwala sa sarili niya. Kaya naman lagi siyang nag-iinom. Sakto naman, may kontak sila ni Butch at nagkaroon ng communication at natuto si Shen gumamit ng bawal na gamot. Tapos ka na ba, Carl? Maganda na din itong sa akin manggagaling. Huwag ka naman sobra kung makataboy sa akin. Akala mo ba mananatili ako dito, Carl? Nagkakamali ka. Dahil ngayon din mismo, lalabas ako sa pamamahay mo. Saad ni Shen habang inaayos niya ang kanyang mga gamit. Sa totoo lang gustong pigilan ni Carl si Shen. Ngunit nilalabanan niya ang kanyang feelings dahil sa natuklasan niya kay Shen. Sa pagkakataong iyon, wala palang kaalam-alam si Shen na nasundan siya ni Carl doon sa bahay ni Butch. Ngunit ayaw naman kasi ng gulo ni Carl. Kaya naman, mas naisip niya na hintayin na lang niya sa bahay at doon na lang niya ito kumprontahin. Sa mga oras na yun hindi siya nagsasalita habang buhat-buhat ni Shen ang mga malita nito at iba pang mga gamit. Ni hindi nga niya nilingon si Shen. Iniwan ni Shen si Carl at nagdesisyon siyang doon titira kay Butch. Halos may kalayuan din ito. Kahit gabi na ay bumiyahe pa din ito patungo sa bahay nila ni Butch. Si Carl naman naiwan, nasaktan. Sakit nun ah. Sa isip-isip ni Carl, sapo-sapo ang kanyang ulo. Dahil sa totoo lang, sobrang sakit ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Para kasing isang linggong pag-ibig lang. Ang dami kong sinayang na oras. Sayang. Sinayang ko lang sa babaeng walang kwenta. Mas mabuti pang uuwi na ako ngayon. Kumusta na kaya si Cha ngayon? Sa isip-isip yon ni Carl at nagdesisyon siya na uuwi na lang ng Pilipinas sa araw din na yon. Samantala sa mansyon, isang buwan din hindi matawagan si Carl ng kanyang mga magulang. Tanging chat lang ang pinaparating niya dito. Na huwag mag-alala, andun lang siya sa States. Pero wala siyang binanggit na kasama si Shane sa mga panahong iyon. Kaya naman hindi na lang nag-alala ang mga magulang ni Carl. Kahit sobrang inis man sila dito, ay wala silang magagawa dahil hindi naman sila sinasagot ni Carl ang kanilang mga tawag. Si Cha naman, umuwi muna sa kanilang bahay. Total, maliwanag naman sa kanya na sumama si Carl sa kanyang ate Shen. Sa totoo lang, sobrang kirot ang puso niya dahil kung kailan pa man may nangyayari na sa kanila. Saka naman, nawala si Carl at naglaho na parang bula. Tao po, Butch? Butch, katok ni Shen sa pamamahay ni Butch. Ang bagal itong nagbukas. Kasi nga, nasa alanganing oras sa mga oras na yon. Sino yan? Gabi na. Ano ba yan? Nagsasalita si Butch habang papalapit ito sa pintuan. Nakapikit pa nga ang mga mata nito. Butch! Butch! Buksan mo ang pinto. Ako ito si Shane. Nabulaga naman si Butch sa gulat na si Shane ang dumating. Nagdadalawang isip siya na bubuksan ba niya ito o hindi. Ngunit, binuksan niya ang pintuan. Oh, Shen, napasugod ka. Anong nangyari? Hindi pa siya pinapatuloy ni Butch. Butch, pwede ba patuloyin mo muna ako? Pagod ako sa biyahe. Anong oras na? Saad ni Shen kay Butch. Di ka nga, Shen. Bakit dala-dala mo ang mga malita mo? Nagsasalita pa sana si Butch. Han,
Han, sino yan? Kalibin ni Butch, si Andrea. Kasama pala niya doon sa apartment. Yun kasi ang may-ari ng apartment niya kung saan nakatira si Butch. Itago pa sana ni Butch si Shen, ngunit huli na nung makita ni Andrea si Shen. Natulala si Shen nung makita niya si Andrea. Han? Si Shen pala, kabatch ko. Tumawag pala kanina, di ko nasabi sa'yo nag-aaway daw sila ni Carl, yung BF niya, kaya naman nagpatulong dito na muna daw siya titira ng ilang araw. Palusot ni Butch sa kalibin niya na si Andrea. Shen? Andrea pala, girlfriend ko. Simpleng saad ni Butch kay Shen. Tuloy ka. Sa mga oras na yun, parang nabuhusan ng pinakamalamig na yelo si Shen. At wala siyang alam na isasagot niya kay Butch. Dahil ang akala niya kay Butch ang bahay na yon at pwede siya tumira doon anytime, at akala din niya single si Butch. Shen, doon ka na lang sa isang room ha? Ikaw mo nang bahala. Aasikasuhin ko muna ang mahal ko. Saad ulit ni Butch kay Shen. Nasaktan si Shen. Ang daming bumabagabag sa isip niya. Paano na siya? Wala siyang pera, trabaho, tirahan, lahat-lahat ay wala. Paano na ako? Ang gaga ko talaga. Saad ni Shen sa kanyang sarili. Nag-uusap ang magjowa. Inaway ni Andrea si Butch. Ayaw niya na may iba silang kasama sa bahay. Siyempre, araw-araw may work si Andrea at hindi niya kilala si Shen. Kaya naman, hindi ito pumayag na doon titira si Shen. Kaya naman lumipas ang magdamag. Umaga na. Kinausap ni Butch si Shen nang silang dalawa lang kung ano ang napag-usapan nila ni Andrea. Shen, I'm sorry ha. Ayaw pumayag ni Andrea Ayaw niya pumayag na mag-stay ka pa dito. Hanggang ngayong araw ka na lang daw pwede. Nag-aaway kasi kami. Iniisip niya na dinala na kita dito. Paliwanag ni Butch kay Shen. Bigla naman sinampal si Butch ni Shen. Hayop ka, Butch. Nasira kami ni Carl lang dahil sa'yo. Iniwan ko si Carl dahil ang alam ko makasama kita. Tapos, ito lang? Ito lang bang sasabihin mo sa akin? Ang sakit, Butch. Shen, hindi ko sinabi sa'yo na iwan mo si Carl. Ikaw ang gumawa nun. Pero wala akong magagawa. Hindi ko ito bahay. At wala akong stable na trabaho. Please, patawarin mo ako. Umalis ka na, Shen. Ayoko na mag-aaway pa kami ni Andrea. Please? Pakiusap ni Butch kay Shen. Umiyak naman si Shen sa mga oras na yon. Dala ang malaking pagsisisi sa mga desisyon niya na pabigla-bigla sa panahon na nadala siya ng galit kay Carl. Sige, aalis na ako. Salamat. Sa mga oras na yon, hindi pa nga nakaalmusal si Shen. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis siya. Aalis na ako. Salamat na lang, Butch. Paalam niya dito. Nilisan ni Shen ang bahay nila ni Butch at Andrea. Dala-dala ang sobrang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan at pagkakamali. Sa mga oras na yun, wala siyang naisip na puntahan. Maliban lang, bumalik sa apartment ni Carl. Kaya naman, wala siyang sinayang na oras. Agad-agad siyang bumalik doon. At nakalipas ang ilang oras, ay ando na siya. At gutom na gutom pa. Dahil hindi pa ito nakakain nang umalis siya sa bahay ni Butch. Tao po. Tao po, Carl? Carl? Buksan mo ang pinto. Mag-uusap tayo, please. Saad ni Shen. Ngunit nakailang beses na siyang kumatok sa pintuan. Walang Carl na bumukas sa kanya sa pinto at walang Carl
na sumagot. Kaya naman, sumilip siya sa bintana. Carl? Carl? Ngunit wala talagang Carl na makita at maaninag sa mga oras na yon. Iha? Sino pong hinahanap nila? Saad ng babae na may-ari ng apartment. Hi. Yung lalaki po sana na nakatira dito. Kanina pa ako katok ng pinto manang walang nasagot. Saad naman ni Shane sa katiwala na Pilipina doon. Si Carl. Umalis na. Ang aga-aga nga nung umalis. Madaling araw pa. Hinatid pa ng asawa ko kanina sa airport. Saad naman ng babae doon. Kaya naman sa mga oras na yun napaupo si Shane. Kung saan siya pupunta, wala siyang pera, wala siyang mapuntahan. At sa mga oras na yun, gutom na gutom pa siya. Ganon ba, Manang? Saan kaya ako tutuloy ngayon? Saad ni Shane sa katiwala doon. Boy, no, pwede ka munang tumuloy doon sa amin. Kung wala ka pang matirahan, saan ka ba uuwi? At saan ka nagtatrabaho? Saad naman ng landlady kay Shane. Mahabang istorya ho, pero salamat sa pagpapatuloy sa akin. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Ay, ano ka ba? Tumuloy ka muna, halika. Pumasok si Shane sa bahay ng landlady. Samantala si Carl, ang aga ng flight niya. Kaya naman nakalipas ang ilang oras ay dumating na kaagad siya sa Manila Airport. Naman sa mga oras na yun sobrang excited ni Carl. Tinawagan niya kaagad ang kanilang driver upang masundo siya sa airport at makauwi na siya ng bahay nila. Abangan.